Nitong mga nakaraang araw ay nilibot natin ang iba't ibang bahagi ng bansa para mamigay ng bigas. Itong rice distribution na ito na dinaan sa DSWD ay mula sa mga nakumpiska nating tone-toneladang smuggled rice doon sa isang warehouse sa Zamboanga, Kamakailan. Umabot na kami na pamimigay sa Cavite, Camarines Sur, sa Siargao, Dinagat Island, Antique, Aklan, Capiz at siyempre Zamboanga at dito sa Metro Manila. Nagugulat nga ang mga tao dahil sako-sako ang pinamimigay natin. Pero kahit mabigat, dahil masaya sila, ay nabubuhat nila ang 25 kilos na bigas. Malaking bagay na po yan para pantawid sa kanilang mga gastusin sa pagkain para sa ilang linggo o buwan. Bakit natin ito ginagawa? Dahil dapat talagang direktang nakikinabang ang taong bayan sa kawalang hiyaan nitong mga smuggler at hoarder na ito. Malinaw ito na mensahe mula sa pamahalaan na lahat ng uri ng pagmamanipula ng presyo ng bigas at iba pang mga bilihin ay nagpapahirap sa ating mga mamamayan at walang lugar ito sa isang bagong Pilipinas. Bukod sa pandaigdigang pagtaas ng presyo ng bilihin, ito rin pag-i-smuggle at pag-hoard ay problemang kinakaharap din ng ibang bansa. Kaya naman, ang paghahabol sa mga hoarder ay kanila na ring ginagawa. Kung hindi nakasunod sa batas, hindi natin papayagan para hindi kayo nahihirapan. Ang presyo ng bigas ay hindi na paglalaruan at ang supply ng bigas ay sapat. Ilang beses ko na inihayag sa aking mga talumpati. Wala tayong problema sa supply. Patuloy naman din ang pagpapatibay ng iba't ibang aspeto ng pagsasaka at agrikultura para mapababa natin ang ating cost of production. Irigasyon, mechanization, murang pataba, post-harvest facilities, farm-to-market road, transport cost gaya ng toll at ng tamang timing at balanse na importasyon. Lahat yan ay kasama sa sistema ating tinututukan. Sa kabutihang palad, nagsimula nang magstabila at bumaba ang presyo ng bigas. Dahilan para sa pag-angat natin ng tinatawag na price cap or price ceiling. Ang pagtanggal ng price cap na yan ay hindi basta-basta natin ginawa, na yan lang ang ating ginawa. Meron ring kasama na pagtulong ulit, pagpatibay at pagpaganda ng ating agricultural sector. Lalakihan natin ang galing sa rice tarification law at ibibigay natin sa ating mga farmer sa pamamagitan ng mga equipment, mga tractor, mga harvester, mga dryer. Ito po ay para maging mas mababa ang cost of production natin. Kasama rin dyan ay ginawa natin ng paraan upang ang mga truck na nagde-deliver ng ating mga pagkain ay hindi na nahaharang sa lahat ng boundary na dinadaanan nila. Kaya bababa ang presyo ng transportasyon, bababa ang gastos ng mga transporter at magiging mas mabilis ang pagdaloy ng pagkain mula sa ating mga magsasaka hanggang sa ating palengke. Natanong nga sa akin ng media kamakailan ukol sa mga survey number. Ang katotohanan yan, hindi masyado natin tinitignan ng survey number. Ang tinitignan natin kung talaga bang bumababa ang presyo ng bigas at kung talaga bang umaabot ang supply ng bigas sa lahat ng ating mga mamamayan. Yan ang tunay na panukat kung talagang tama ang ating ginagawa. At nakikita naman natin sa resulta, pag-stabilize ng presyo dahil sa price cap at sa pagtanggal ng price cap. At sunod na dyan yung ating ibang mga estratehiya para tulungan ang ating mga farmer para naman hindi naman nalulugi ang ating mga magsasaka. Mga kababayan, ginagawa natin ang lahat upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagstabilisa at pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Walang ibang sukat sa ating panunungkulan ang tumutumbas sa makita ngayon kung komportable at maginhawa ang tao. Yan ang aking sukatan. Walang gutom o pangamba pagdating sa pagkain. Yan po ang bagong Pilipinas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe.